Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 21 April 2024. Sunday po today. Nandito tayo sa ating aklat ng Awit ni Solomon, chapter 7. Mangingibig. Basa guys, pakisabayan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto. Mangingibig. Awit ni Solomon, chapter 7, verse 1. Ang paamong makinis o babaeng tela reyna, ang hugis ng iyong hita, isang obra maestra. Verse 2, ang pusod mo'y anong rikit, mabilog na tila kopa, laging puno niyang alak, na matamis ang lasa, balakang mo'y mapangakit, bigis trigo ang kapara, ang paligid ay tulad ng mga liryong magkagaganda. Verse 3, ang iyong dibdib o giliw parang kambal na usa, punong-puno pa ng buhay, malulusog, masisigla. Verse 4, ang liig mo ay katulad ng toring gawa sa marmol, mga matay nagniningning parang bukal sa may Hisbon. Ilong mo ay ubod ganda parang tori ng Libanon, mataas na nakabantay sa may lungsod ng Damasco. Verse 5, para bang bundok ng Carmel, o lumang napakaganda, ang buhok mong tinirintas kasing ganda ng purpura. Kaya naman pati hari na bihag mo't na halina. Verse 6, kay ganda mo aking mahal, kay ganda mo aking sinta, sa akin ay nagdudulot ka ng galak at ligaya. Verse 7, kay hinhin ang iyong kilos tulad ng punong palmera. Ang dibdib mong obod yaman ay tulad ng buwig niya. Verse 8, puno niya ay aakyatin upang bunga ay pitasin, sa tingin ko ang dibdib mo'y buwig ng ubas ang kahambin. Hininga mo ay mabango, mansanas nga ang katuring. Verse 9, ang tamis na iyong labi ay katulad ng inumin, dahan-dahang tumatalab habang ito'y sinisimsim. Babae, Awit ni Solomon chapter 7 verse 10, itong buhay na taglay ko'y sa sinta ko nakalaan. Sa akin siya nananabik, lagi akong inaasam. Verse 11, halika na aking mahal, tayo naroon sa may parang. Ang gabi ay palipasing magkasalo sa ubasan. Verse 12, ang pagdating ng umaga, isa-isa nating tingnan kung ang pony nagsusupling, bulaklak ay lumilitaw. Ganoon din ang granada, tingnan natin ang bulaklak at doon ay lasapin mo ang pag-ibig kung matapat. Verse 13, ang halaman ng mandragora ay iyong ang masasamyo, bungang kahoy na masarap ay naroon sa ating pinto. Ito'y aking inihanda, inilaan ko sa iyo at lahat ng kaaliwan, maging luma, maging bago. Awit ni Solomon chapter 8 verse 1, bakit kaya ikay hindi naging isa kong kapatid, inaruga ng ina ko, lumaki sa kanyang dibdib upang kahit sa lansangan kung sa iyo ay humalik, ay di tayo papansinin pagkat tayo'y magkapatid. Verse 2, sa bahay ng aking ina, ikaw ay aking dadalhin upang doon ituro at ipadama ang pagiliw. Dudulutan ka ng alak, ng masarap na inumin. Verse 3, sa kaliwa niyang kamay ang ulok ko'y nakaunan, habang ako'y hinahaplos ng kanan niyang kamay. Verse 4, ipangako niyo sa akin, mga dalaga sa Jerusalem, ang aming paglalambingan ay di niyo gagambalain. Ang ika-anim na awit, mga babae, Awit ni Solomon chapter 8 verse 5. Sino ito ang dumarating na buhat sa kaparangan, hawak-hawak pa ang kamay ng kanyang minamahal? Babae, sa puno ng masanes ikaw ay aking ginising, doon mismo sa lugar na iyong sinilangan. Guys, pag binanggit ko yung babae, mga babae mangingibig, sagutan nila yan ha. Okay, ulitin ko. Babae, sa puno ng mansanes, ikaw ay aking ginising, doon mismo sa lugar na iyong sinilangan. Awit ni Solomon chapter 8 verse 6, kaya ako'y mahalin mo, sa bisig mo ay ikulong, o kay lakas ng pag-ibig panibughuman ay gayon. Sinlakas ng kamatayan tumutupok parang apoy. Verse 7, kahit baha ay di kayang pigilin itong pagiliw, buhusan man nitong tubig di makuhang palamigin. Subukin mong ang pag-ibig ay sa yaman mo daanin, baka nga ang mangyari ay ikaw pa ang siyang kotyain. Mga lalaking kapatid ng babae. Awit ni Solomon chapter 8 verse 8, kami ay mayroong kapatid
dibdib niya ay maliit, ano kayang dapat gawin kung sa kanya'y may umibig? Kung sa kanya'y may umibig. Awit ni Solomon chapter 8 verse 9. Ay guys, hanggang ano lang siya. Matatapos na siya hanggang awit ni Solomon chapter 8 verse. Tingnan nga natin. Ang iksi lang pala ng guys, awit ni Solomon. Hanggang chapter 8 verse 14 lang pala. Awit ni Solomon chapter 8 verse 9. Kung pader lang sana siya turing pilak ay lalagyan, at kung pintuan lamang siya tablang cedar ay lalagyan. Awit ni Solomon chapter 8 verse 10. Babae, ako'y isang batong muog, dibdib ko ang siyang tore, sa piling ng aking mahal ay panatag ang sarili, mangingibig. Awit ni Solomon chapter 8 verse 11. May ubasan si Solomon sa dako ng Baal-Hamon, mga taong tumitingin magsasakang taga roon. Buwis nila'y libong pilak bawat isa taon-taon. Verse 12. Kahit nung araw guys, nagbabayad na ng buwis. Mahal pa nga sa kanila pilak pa talaga. Verse 12. Kung si Haring Solomon ay mayroong libong pilak. Awit ni Solomon chapter 8 verse 12. Kung si Haring Solomon ay mayroong libong pilak at ang mga magsasakay may 200 hawak, ako naman ay mayroong taniman ng mga ubasan. Verse 13. Bawat isang kasama ko'y malaon ng nananabik na magmula roon sa hardin, ang tinig mo ay marinig. Babae, awit ni Solomon chapter 8 verse 14. Halika na aking sinta, madali aking mahal, tulad ng pagtakbo usa sa kaburulan na punong-puno ng mababangong halaman. Bukas na itong ang aklat ng Isaiah guys. Tingnan ko lang may oras pa naman tayo Basahin ko lang yung panimula. Ang pamagat ng aklat na ito ay kinuha sa pangalan ng isang dakilang propeta na naninirahan sa Jerusalem noong huling bahagi ng 8 siglo BC. Ito ay nahati sa 3 pangunahing bahagi. Unang kabanata 1-39, sumasakop ito sa panahon na ang Juda ang kaharian sa timog ay pinagbabantaan ng Assyria. Nakita si Isaias na hindi lamang ang lakas ng Assyria ang tunay na banta sa buhay ng Juda, kundi ang kasalanan at pagsuway ng mga tao at kawalan nila ng pagtitiwala sa Diyos. Sa pamamagitan ng madamdaming pangungusap at pagkilos ng propeta, nanawagan siya sa mga tao at sa kanilang mga pinuno na mamuhay na may katwiran at katarungan. Binalaan din sila na ang pagsuway sa Diyos ay tiyak na maghahatid sa kapahamakan at pagkawasak. Ipinahayag din ni Isaias ang pag-iral ng pandaigdig na kapayapaan at ang pagdating na isang huwarang hari buhat sa lipi ni David. Number 2, Kabanata 40-55, isinasaad dito ang tungkol sa panahon ng pagkatapon sa Babylonia ng maraming taga-Juda. Halos mawalan sila ng pag-asa habang nakatira doon. Ipinahayag ng propeta na palalayain sila ng Diyos at ibabalik sa kanilang tahanan sa Jerusalem upang magpanibagong buhay. Ang isang natatanging paksa sa bahaging ito ay tungkol sa Diyos na Panginoon ng kasaysayan at ang kanyang plano para sa kanyang bayan. Sa pamamagitan nila ay lalasap na mga pagpapala ang lahat ng bansa kabilang sa pinagkabantog na mga talata sa Lumang Tipan, ang mga bahaging nagsasaad tungkol sa lingkod ni Yahweh. Number 3, Kabanata chapter 56-66, ang malaking bahagi nito ay tungkol sa mga taong nakabalik sa Jerusalem at naghahanap ng katiyakan at tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Sa kanila, hinahangad dito ang pag-iral ng katwiran at katarungan at ang paggunita sa araw ng pamamahinga, paghahandog at pananalangin. Ang natatanging teksto sa chapter 61 verse 1 to 2 ay ginamit ni Jesus sa pagsisimula ng kanyang ministeryo upang ipahayag ang pagkatawag sa kanya ng Diyos.
Alam na natin to guys, ang libro ng Isaias automatic, ano na naman siya, history na naman siya ng mga tiga-Juda. Yun nga lang, ipinangalan siya sa propeta nila na si Isaias, dakilang propeta. Okay, hanggang dito na lang. Bye everyone, God bless.